Magsisimula na ang pagsusulit sa paaralan ng Mahika. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga mag-aaral mula sa bawat klase sa isang training field. Simple lang ang misyon, paganahin ang visible zone at bumuo ng isang proteksyong kalasad. Ipinakita ni Rumi, ang guro sa ika-6 na ranggo, ang tindi ng kanyang kapangyarihan nang bumuo siya ng magic zone na may eksaktong husay na walang makagagaya. Kinontrol niya ang kanyang Mahika sa iba't ibang paraan. Depensa, anyong pandigma, anyong krus, anyong hiwalay. Pangarap ng bawat mag-aaral mula sa mahihinang klase na balang araw ay maabot ang kanyang level. Pagkatapos ay pagkakataon na ng baguhan. Walang dugong bughaw, walang formal na pagsasanay, at inilagay sa ika-7 klase, ang pinakamahinang klase sa akademya. Narinig na ng lahat ng estudyante sa ibang klase ang chismis na hindi siya marunong gumamit ng kahit anong Mahika. Nang pumunta siya sa gitna at nagawa ang anyong pandepensa, inakala ng lahat na tsamba lang iyon. Pero nang gawin niya ang anyong pandigma at anyong krus, napanganga ang lahat dahil mga estudyante lang mula sa matataas na klase ang nakakagawa niyan. Pero may ginawa siyang nakakagulat. Sinubukan niyang gawin ang anyong para lang sa mga mag-aaral ng SES class, at hindi makapaniwala ang lahat sa paligid niya na susubukan niya talagang gawin ang zone of deviate form. Pero pumalya ang Mahika bago pa man ito mabuo, kaya nagtawanan ang lahat at nagbulungan na hinding-hindi magagawa ng isang karaniwang tao ang isang bagay na inaabot ng ilang taon para matutunan. Anong sinabi mo, Nick? Ilang segundong nanatiling nakatayo ang binata at saka muling sumubo. Sa pagkakataong ito, mabilis na lumakas ang enerhiya na sumabog sa paraang hindi inaasahan ng kahit na sino. Sa unang araw pa lang ng pagsasanay, nakabuo ang binata ng kalasag na may 144 na mukha, isang estrukturang inaabot ng ilang buwan bago magawa ng mga bihasang estudyante. Napaisip ang lahat kung sino ba ang batang ito, at kung totoong isa ba siyang karaniwang tao. Pero ang hindi nila alam ay hindi naman talaga siya ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya. Pinalaki lang siya bilang isa, dahil noong sanggol pa lang siya, inabandona siya sa isang kamalig kung saan natagpuan siya ng isang lalaki, at pinalaki na parang sariling anak. Lumaki ang batang iyon sa pangalang Arian Sharon, at isa lang ang pangarap niya, ang matuto ng Mahika. Isang araw, dinala siya ng kanyang ama na si Arian Vincent sa unang pagkakataon sa lungsod ng Tormia Creus. Habang nag-aasikaso ng negosyo ang kanyang ama, pumunta si Sharon sa isang tindahan ng mga libro para subukang magbasa ng aklat ng Mahika, pero pinalayas siya ng tindera nang malaman nitong isa siyang karaniwang tao. Kahit saan siya magpunta, tinutugis siya at pinapalayas sa lungsod. Pero sa kabutihang palad, nakatakas siya agad at nakapagtago mula sa mga otoridad. Lumabas si Sharon sa pinagtataguan para kunin ang nahulog niyang sapatos nang makarinig siya ng isang salitang kumuha ng kanyang atensyon, Mahika. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pader at nakinig sa isang klase ng Mahika na nagaganap sa kabilang banda. Nang mag-isip ang binata kung magiging isa ba siyang salamangkero, sinagot siya ng matanda sa loob ng kanyang isipan na kung gusto niya, magagawa niya ito. Gulat na gulat ang bata, hindi niya maintindihan kung paano siya naramdaman ng salamangkero. Sa pagkakataong iyon, gumawa ang bata ng desisyong habambuhay na magbabago sa kanyang buhay. Nang maabot niya ang tuktok ng pader, napatigil si Sharon dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng akademya ng Mahika at ng isang salamangkero. Nang tawagin ng salamangkero ang lahat para pumasok sa klase, hindi na siya nag-alinlangan. Tumalo na lang siya sa pader at nakisabay sa paglakad kasama ng ibang mag-aaral. Ang salamangkerong ito ay si Mary Alpheus, ang direktor ng paaralan ng Mahika, at isang salamangkerong nasa ika-4 na ranggo. Nagmakaawa ang bida na magpakita ito ng kahit anong Mahika dahil hindi pa siya nakakakita nito kailanman. Naantig si Alpheus at nagbigay ng isang demonstrasyon. Pinaangat niya ang lahat ng estudyante sa himpapawid gamit ang wind magic. Parang nananaginip ng gising si Sharon. Nang mag-umpisang mahulog si Sharon, nanginginig siya ng husto sa takot kaya nagtawanan ang lahat. Pero wala siyang pakialam dahil naranasan lang niya ang isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari. Pero hindi sapat iyon. Ngayon, gusto naman matutunan ng bida kung paano gumamit ng Mahika. Ipinaliwanag ng matanda na komplikado ito, pero patuloy na nagpupumilit si Sharon hanggang sa magkaroon ng isang demonstrasyon. Isang estudyante ang nagpagana ng spirit zone at nagtanong kung ilang bato ang nasa nakasara niyang kamay. 6 ang sagot ng babae at nakita ng bida na tama siya. Putang ina, ano yon? Ipinaliwanag ng matanda na kailangan mong mag-focus ng matindi hanggang sa lumawak ang isipan mo at maramdaman mo ang lahat ng nasa paligid mo na parang bahagi na sila ng sarili mo. Sinubukan ito ni Sharon noon din. Matapos mag-focus ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at sinabing mga tunog lang ang narinig niya. Sinabi ng matanda na inaasahan na yon at naglakad palayo na iniisip na pumalya ang bata, pero alam ni Sharon na nagawa niya ito. Pabalik sa kanyang ama, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga basagulero. Nang bubugbugin na sana siya, isang babae ang dumating na parang anghel na pinadala mula sa langit para iligtas siya. Pero hindi niya inaasahan na mas malala pa pala ang babaeng ito kaysa sa mga basagulerong yon at hinayaan pa rin siyang mabugbog. Matapos siyang gawing punching bag, lumapit sa kanya ang demonyitang babaeng ito at sinabing gagawin siyang alipin.
Habang nagtatawanan ang lahat, takot na takot naman ang bida. Hindi. Diyos ko, parang awa mo na. Hindi. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumigil ang lahat sa kanyang isipan at maging sa kanyang paligid na tila ba nabuhay ito. Aksidenteng nakapasok si Shireen sa spirit zone at bigla na lang nag-reply ang alaala ng demonstrasyon ng guro sa kanyang isipan. Nang bumalik siya sa realidad, nagpakawala siya ng matinding hangin na nagpalipad sa lahat ng napakataas kaya nang bumagsak sila, nabali ang lahat ng kanilang buto. Nagulat si Emmy at sa pilitang nagtanong kung sino siya. Nang magsimulang maglapitan ang mga tao, bigla siyang lumipad palayo para hindi mabisto. Tumakbo si Shireen habang tinatawag ang kanyang ama, at doon niya unang naintindihan kung gaano talaga kalupit ang mundo. Ngayon, lilipat tayo sa nangungunang maharlikang pamilyang Carmis, kung saan umuwi si Emmy. Sinabi niya sa kanyang ama na may isang lalaking tumalo sa kanila. Halos hindi ito nag-react, at sinabing nasaktan lang siya dahil malamang ay nag-cutting na naman siya sa klase. Binaliwala lang ito ni Emmy. Sinabi niyang natutunan na niya lahat ng itinuturo nila at nababagot na siya ngayon. Tinanong siya ng kanyang ama kung kailan siya magmamature, dahil henyo man o hindi, masyado pa rin siyang pabaya. Masama ang timplang umakyat si Emmy sa itaas, pero naiwan sa isip niya ang babala ng ama na balang araw ay may sasaksak sa kanya patalikod. Makalipas ang ilang sandali, lumingon siya at nagtanong kung may kakilala ba ito sa paaralan ng Mahika. Kung mayroon man, gusto niyang magpakilala. Dumating ang taglamig at babalik tayo sa tahanan ng ating bida. Tinanong ng kanyang ama kung nasaan siya, at sinabi ng kanyang ina na nagpunta ang kanilang anak sa kakahuyan para magputol ng mga puno. Ikinagulat niya ito. Malakas pa rin ang pag-ulan ng nyebe, kaya pumunta ang kanyang ama sa gubat para hanapin siya. Habang naglalakad, naalala niya yung araw ng tagsibol noong una niyang dinala si Chiron sa kakahuyang ito. Noon, muntik na siyang mawala, at kahit noon pa man, naramdaman na niyang may kakaibang nangyayari. Ngayon ay nakatayo ang ating bida sa harap ng isang puno, hawak ang isang palakol. Mukha siyang nagsisibak lang ng kahoy, pero sinusubukan niya talagang ulitin yung mahikang ginamit niya noon, ang kapangyarihang aksidente lang niyang nailabas. Hindi niya masilip ang nakaraan gamit ang clairvoyance dahil napakakaunti ng alam niya tungkol sa mahika, pero kaya pa rin niyang pumasok sa spirit zone. Sa estadong iyon, nararamdaman niya ang lahat sa paligid niya, pakiramdam, hugis, amoy. Isang tingin lang sa isang puno at nalalaman na niya halos lahat tungkol dito. Sa kanya mapapansin ang kakaibang liwanag sa loob nito, kahit na hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Gayunpaman, inihataw niya ito sa kumikinang na puntong iyon. Sinusundan lang niya ang kanyang pakiramdam. Pero pagbagsak ng palakol, naintindihan niya. Kaya niyang pabagsakin ang isang puno sa isang hampas. Siguradong mahika yon. Ang kanyang ama, na nanonood mula sa likod ng isa pang puno, ay walang kaide-ideya sa kung ano ang kanyang nakita. Para sa kanya, para itong isang hagupit ng kidlat. Inisip ng ating bida na sinuwerte lang siya, katulad noong isang araw kung kailan paano ba niyang natamaan ang perpektong punto. Pero nang lumaon ay naunawaan niyang hindi yon swerte. Tungkol iyon sa paghahanap ng tamang-tamang punto, kaya patuloy siyang nagsanay araw-araw. Inulit-ulit niya ito, hinihintay na bumalik ang pagkakataong iyon. 3 taon ang lumipas, at pagdating ng taglagas, binata na ang ating bida. Ngayon ay alam na niyang hindi ka talaga nakakakita gamit ang iyong mga mata. Nakakaramdam ka. Kaya niyang pumutol ng puno sa isang malinis na taga. Pagkatapos magnilay, muntik na siyang makalimot umuwi kahit 5 oras na ang lumipas. Ang lahat sa paligid niya ay nagpaparamdam na naging bahagi na siya ng kalikasan. Nararamdaman niya ang kakahuyan, ang paggalaw ng mga uod, at ang mga ugat na umiinom ng tubig. Naririnig niya itong lahat ng napakalalim kaya ang 5 oras ay mabilis na naglaho. Pagkatapos ay naalala niya ang mga salita ng matanda. Kung magagawa niya ito, tiyak na makakakita siya ng ibang mundo. Dahil sa naisip na yon, naglakad na siya pauwi. Sa labas ng bahay, may nakita siyang karwahe at mga puting kabayo, kaya naisip niyang may mga bisita. Sa loob, nakita niya ang kanyang mga magulang kasama ang mayordomo at punong lingkod ng pamilya Ojen. Nagpakilala ang lalaki bilang Tom. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit narito ang lingkod ng isang maharlika. Agad siyang sinuri ni Tom at nagtanong ng ilang bagay, tulad ng kung marunong ba siyang magbasa at kung ilang taon na siya. Pagkatapos niyon, sinabi ni Tom na malaki ang potensyal niya, lalo na't marunong siyang magbasa. Kakaiba yon para sa anak ng isang magtutroso at napakagalang din niya. Kaya tinanong siya ni Tom kung gusto niyang magtrabaho para sa pamilya. Tatanggi sana ang ating bida, pero mabilis na ipinaliwanag ni Tom na kailangan nila ng tao sa aklatan, pangunahin na para siguraduhin walang mailalabas na libro. Tatagal ng 2 taon ang trabaho. Mga kargador ang bahala sa mabibigat, habang ang ating bida at ang mayordomo naman ang mag-aayos ng mga libro. Agad na naakit ang ating bida. Maaaring naglalaman ang aklatan ng matataas na kaalamang kailangan ng isang hinaharap na salamangkero, pero ang trabahong ito ay dapat manatiling lihim sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Walang libro ang pwedeng ilabas sa kwarto, at walang sinuman ang dapat makaalam na may kinuha. Kapag nangyari iyon, mamamatay siya at ang kanyang pamilya. Naintindihan na niya sa wakas ang mga mukha ng kanyang mga magulang.
Maganda ang sweldo pero inilalagay sa panganib ng trabahong ito ang kanilang mga buhay. Sinabi ni Tom na imposibleng kitain ang ganoong pera sa normal na trabaho, kaya sinabihan niya si Vincent na ipadala ang anak nito sa mas magandang lugar. Pero sinabi ni Vincent na nakinig siya dahil gusto niyang magkaroon ng pagkakataon ang kanyang anak sa mga pangarap nito. Tumawa si Tom, tinatanong kung talagang pinaniniwalaan niya yon. Mas malamang na gusto lang niya ang pera. Pumalag si Vincent. Nakikita ni Tom na magaling magbasa ang bata, pero hindi pa rin siya naniniwalang kakayanin talaga nito ang trabaho. Pagkatapos ay tinanong niya si Vincent kung bakit patuloy itong nagsisinungaling sa kanyang anak kung gusto talaga niya itong tulungan. Dahil doon ay nanumbalik ang mga alaala ng ama. Naalala niya nang turuan ng asawa niya ang anak nila ng ilang salita bilang laro. Pagsapit ng 6 na taon, marunong nang magbasa ang bata. Mukha pa nga siyang isang aristokrata. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang matalas na isipan. Madalas isipin ni Vincent kung may nananalaytay ba na dugong maharlika sa kanya. Palagi niyang naiisip na kung ipinanganak lang ang bata sa isang maharlikang pamilya, baka malayo na ang narating nito, pero mahirap lang sila, at isang hamak na magtotroso lang si Vincent. Nang magsimulang tahakin ng bata ang mahirap na landas na katulad ng sa kanya, nakaramdam ng takot si Vincent. Pinalaki niya itong mabuhay bilang isang magkakahoy. Pagkatapos ay lumuhod si Vincent sa harap ng mayordomo at nagmakaawa na kunin ang kanyang anak, sinasabing matalino ang bata at marunong magbasa. Sinabi ni Vincent na wala siyang hinihinging kahit isang barya. Gusto lang niyang maialis ang anak niya sa buhay na ito kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Inayos ni Tom ang kanyang sombrero at sinabing dahil wala namang ibang mag-aalok ng ganoong posisyon, wala na silang dapat pag-usapan. Pagkatapos ay nagsalita ang ating bida at sinabing gagawin niya ito. Nagulat si Tom at agad namang tumutol ang ama ni Chiron. Tinanong ni Tom kung seryoso ba siya at muli siyang pinaalalahanan. Kapag may kumalat na kahit isang chismis, mapupugutan sila at ang kanyang pamilya ng ulo. Sinabi ng ating bida na ayos lang yon. Siya mismo ang may gusto nito at wala siyang sisisihin kung may mangyaring masama. Ngumiti si Tom, halatang hindi inaasahan iyon mula sa isang karaniwang tao. Sinabi niyang babalik siya makalipas ang 1 linggo, at hanggang sa panahong iyon ay pwede pang magbago ang isip ng bata. Pero sa sandaling makapasok siya sa asyenda, hindi na siya papayagang umalis hanggang hindi natatapos ang trabaho. Sumigaw si Vincent, tinatanong kung bakit siya pumayag. Akala niya'y gusto lang ng mga maharlika ng mga taong pwedeng itapon na lang. Sinisisi ang sarili, sinabi niyang akuin niya ang responsibilidad at tatanggi para sa kanya. Sa halip, umiyak at mumiti ang ating bida dahil para sa kanya, ito na ang pinakamagandang regalong naibigay ng kanyang ama. Niyakap niya ang kanyang ama. Sabay silang umiyak, bagamat ang mga luha ni Vincent ay dahil sa takot, hindi sa saya. Kalaunan, sinabi ng kanyang ama na mananatili siya para protektahan ang kanilang ina. Iyon ang tungkulin niya bilang haligi ng tahanan. Sinabihan niya ang kanyang anak na bumalik sa lalong madaling panahon dahil kailangan pa rin nila siya. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Vincent kung may nagawa ba siyang tama bilang isang ama sa wakas. Pagkalipas ng 1 linggo, may dumating na karwahe para sunduin ang ating bida. Kasabay nito, pinirmahan ng kanyang ama ang kontratang nagpapaubaya sa kanya para sa trabaho. Pagkapirma niya, inagaw nila ang papel at nagmamadaling ipinasok sa karwahe ang ating bida. Sumara ang pinto at nagsimulang magsalita ang kutsero. Dahil sa kanyang matalas na pakiramdam, nararamdaman pa rin ng ating bida ang kanyang mga magulang na nakatayo roon habang umiiyak. Inabot niya sila pero alam niyang hindi na siya pwedeng mag-alinlangan pa. Ito lang ang kanyang natatanging pagkakataon at maaari siya nitong iligtas o sirain. Wala siyang ideya kung makakayanan ba niya ng 2 taon sa piling ng mga taong may ganoon kalaking kapangyarihan. Pagkatapos ay nalaman natin ang tungkol sa kaharian ng Tormia, kung saan nasa tuktok ang pamilya Ogent, isang angkan ng mga mandirigmang nagluwal ng mga maharlikang eskrimador mula pa noong sinaunang panahon. Ang dating pinuno ng pamilya ay isang general at state swordsman sa 2 ranggo. Ang kasalukuyang pinuno, si Ogent Bishop, ay nasa 4 na ranggo. Sa madaling salita, ang pamilyang ito ang nagpapatakbo sa lungsod. Sa daan, itinuro ng kutsero ang asyenda ng Ogent at ang tanyag nitong pangunahing kalsada. Pagbaba ng ating bida, tinanong siya kung natatakot ba siya. Tinatawag ng mga tao na halimaw ang pamilyang ito. Habang sinusundan niya ang daan papasok, sa wakas ay naging totoo na ang lahat. Nakatayo siya sa harapan ng pamilya Ogent, mga maharlikang nasa 2 ranggo. Nasa bahaging ito ang mga pinagtatrabahuhan ng mga mayordomo, ang kanilang mga tulugan, at ang kwarto kung saan mananatili ang ating bida. Pagkatapos ay sinalubong siya ng mayordomong kilala na natin at sinimulang ipaglibot. Ang unang hintuan ay ang aklatan. Halos hindi makaalis ng tingin ang ating bida. Ipinaliwanag ng mayordomo na ang bawat libro rito ay ililipat din balang araw sa sagradong aklatan. Hanggang sa mangyari iyon, ang trabaho ng ating bida ay pagbukod-bukurin ang mga ito. Kada linggo, bibigyan siya ng listahan, hahanapin ang mga libro, at titipunin sa isang lugar. Magtatrabaho siya mula alas 9 hanggang alas 6, pero kahit labas na sa oras, hindi siya pwedeng umalis ng asyenda ng walang pahintulot.
Pagkaabot sa kanya ng isang form, sinabi ng mayordomo na ang punong mayordomo ang magpapaliwanag ng mga patakaran sa bahay at tinanong siya kung may mga tanong pa siya. Matapos marinig ang lahat ng inayos ni Timurin, alam ng ating bida na sulit itaya ang kanyang buhay para sa pagkakataong ito. Isa lang ang tanong niya, kailan siya pwedeng magsimula? Malinaw ang sagot, bukas. Pagsapit ng kinabukasan, nakasuot na ng uniforme ng mayordomo ang ating bida at natutunang kailangang ayusin ang mga libro batay sa autor. Dapat ding manatiling pare-pareho ang mga pamantayan sa pag-aayos. Mahalaga yon dahil maaaring magpatong-patong ang mga paksa. Ang isang libro tungkol sa kasaysayan ng eskrimahan, halimbawa, ay pwedeng uriin sa iba't ibang paraan. Maaaring ilagay ito ng isang tao sa mas mataas na sining ng espada, habang pwedeng ilagay naman ito ng iba sa mas pangkalahatang paksa. Habang binubuo ang sistema, napagtanto ng ating bida na lahat ng kaalaman ay magkakaugnay. Ang pangunahing tulay ay kasaysayan. Ito ang linyang nagbibigki sa lahat ng bagay. Sa ganoong paraan, ang kasaysayan ang naging gulugod ng kaalaman. Kung maiintindihan mo ng mabuti ang kasaysayan, mas madali na lang matutunan ang iba pang larangan. Sa 1.0.000 aklat, humigit kumulang 850 ay tungkol sa kasaysayan. Para maabot ang pangarap niyang maging salamangkero, napagpasyahan ng ating bida na kailangan niyang basahin ang lahat ng ito sa loob ng 2 taon. Natauhan siya mula sa pagmumuni-muni at napansin niyang baka parating ang katuwang na punong mayordomo. Dahil hindi pa formal na pinapayagan ang pagbabasa niya, ayaw niyang mahuli siya. Sinabi lang ni Timurin na masipag ang ating bida at tinanong kung magpapagabi na naman siya. Seryoso itong tinanggap ng ating bida, agad siyang tumayo at inamin ito. Walang anumang papuri. Nagbabala si Timurin na huwag niyang hayaang lumala ang kondisyon niya dahil siya lang ang mananagot dito. Pagkatapos ay napansin ng ating bida na lumapit si Timurin. Napaisip siya kung nakita ba ng lalaki ang binabasa niya. Sa halip, pinagpagan lang ni Timurin ang alikabok sa mga damit niya at pinaalalahanan siya na ang aklatang ito ay salamin ng pamilya, kaya kailangan niyang panatilihing maayos ang sarili. Kung mukha siyang madungis, maaari itong makasira sa imahe ng pamilya o dyan. Sinabihan din siyang ayusin ang mahaba niyang buhok. Kanina pa nanginginig ang ating bida, pero wala siyang ipinahalata. Malinaw niyang naunawaan ang babala. Sa lugar na ito, kailangan niyang mag-ingat ng husto para sa susunod na 2 taon. Kailangan niyang maging mas maingat para walang masabi ang iba laban sa kanya. Inisip pa nga niyang itali ang buhok niya gaya ng ginagawa ng tatay niya. Gayunpaman, may mas malaking problema pa ring natitira. Halos hindi niya maunawaan ang aklat tungkol sa 3 imperyo at 7 kaharian. Ang pag-aaral pa lang sa Tormia ay napakahirap na. Kaya paano niya maintindihan ang lahat ng iyon? Kailangan ba niyang isaulo ang lahat? Tapos napagtanto niyang hindi pagsasaulo ang layunin. Kailangan niyang tunay na maunawaan ang bawat linya para magamit niya ang kaalamang iyon anumang oras. Isang araw, nakatulog siya sa ibabaw ng mga aklat niya. At nang dumaan si Timurin, napansin niya ang kalat sa paligid nito. Nakita rin niya ang aklat na kalahating buwan nang pinaghirapang intindihin ng ating bida. May tipid na ngiti, tinanong ni Timurin ang natutulog na bata kung akala ba nito'y magtatagumpay talaga siya. Kung talagang na-master na ng ating bida ang mga aklat na iyon, pipigilan na sana siya ni Timurin na magbasa pagkatapos ng trabaho. Pero nang makita ito, nakahinga siya ng maluwag. Nagmukha lang isang hangal ang ating bida na may masyadong malaking pangarap. Kahit na, nagpatuloy ang buhay sa aklatan ng Ogent at 3 buwan ang lumipas. Nagpatuloy ang ating bida at unti-unting naging mas madali at naging masaya pa nga ang pag-aayos ng mga aklat. Mas marami siyang natutunan tungkol sa mga tungkulin ng mayordomo at patuloy na pinamahalaan ang mga talaan ng aklat. Nagsimula na rin siyang makipag-usap sa ibang mga mayordomo, pati na sa mga hindi nakakapagsauli ng aklat. May itinuro itong masakit na katotohanan sa kanya. Kapag may nawawalang mga aklat, ang mga mayordomo at tagapagsilbi ang nagdudusa. Ang pinakakinagulat niya ay halos walang pakialam ang mga maharlika sa aklatan. Kahit na ganoon, tumatakbo pa rin ang lugar, at napagtanto niyang nangyayari lang ito dahil sa tunay na pagsisikap ng mga pangkaraniwang tao. Ang mismong mga pangkaraniwang taong ito ang nagbubuwis ng kanilang buhay para sa mga bagay na hindi man lang aalalahanin ng mga maharlika. Kaya nagpasya ang ating bida na maging manhid at huwag gumawa ng anumang pagkakamali. Tila mas ligtas na mamuhay ng parang hindi siya nakikita. Bigla na lang, isang batang lalaking may itim na buhok ang pumasok sa aklatan, habang sumisigaw na hindi siya mamamatay dahil lang nag-skip siya ng pagsasanay ng isang araw. Mula sa mga nalalaman niya, nakilala siya ng ating bida bilang ang pinakabatang anak ng pamilya Ogent. Dahil sa sigawan, malinaw na tumakas siya sa pagsasanay, na tila isang napakalaking problema. Nagmamadali siyang lumapit at sinabihan ang ating bida na sabihing hindi siya nito nakita. Isang balbasaradong matandang lalaki ang pumasok para habulin siya habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang estudyante. Nagtatanong siya kung may isang asul ang buhok na bata, na kasing liit ng mani, ang tumakbo papasok doon. Medyo nagulat ang ating bida sa paglalarawang iyon, pero nagkunwari siyang walang alam at tinanong kung sino ang matanda. Sumagot ang lalaki gamit ang magaspang na boses na siya ang Swordmaster,
ang uri ng tao na kayang hatiin ang maning iyon sa isang saksak. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na tumigil sa pag-arte at sabihin kung nasaan ang bata. Agad siyang nilaglag ng ating bida at sinabing nagtatago sa ilalim ng estante ng aklat ang pinakabatang anak. Galit na galit ang bata. Hinawakan siya ng master sa kanyang kamiseta at agad siyang kinaladkad palabas, malinaw na inis na sa pasaway na bata na tumakas sa pagsasanay. Desidido siyang turuan ito ng matinding leksyon. Habang kinakaladkad ang bata palayo, nagpakita ang master ng kapangyarihan na katumbas ng pinuno ng pamilya, kaya walang magawa ang ating bida kundi huwag makialam. Sabi-sabi na kapag may nahuli ang master, baka mawala sila ng 1 buwan. Para sa ating bida, patuloy na bumilis ang kanyang pagbabasa. Inabot siya ng 20 araw para sa unang aklat. Pero nang matutunan niyang tunay na maunawaan ang mga ito, nakatapos siya ng 82 aklat sa kasaysayan sa loob ng 4 na buwan. Gaya ng inaasahan niya, ang pinakamahirap na bahagi ay sa simula lang. Pagkatapos noon, hindi na naging parang banyaga ang mga aklat para sa kanya. Nang makabuo na siya ng matibay na pundasyon, naging mas madali na ang lahat. Pagkatapos ng ilang daang aklat, hindi na mukhang imposible ang natitirang 650. At habang mas nagbabasa siya tungkol sa mga salamangkero sa kasaysayan, mas naging sigurado siya. Pinag-aaralan ng isang siyentipiko ang mga teorya, pero ginagawang totoo ng isang salamangkero ang teorya. Sa ganoong paraan, pantay ang katayuan ng mga salamangkero at siyentipiko. Simple lang ang dahilan kung bakit hindi lahat ng iskolar ay nagiging salamangkero. Hindi sila makapasok sa spirit zone. Kaya kung maiugnay ng ating bida ang kaalaman niya sa spirit realm na iyon na ang magiging tunay na simula. Ang kaisipang iyon ay nagpuno sa kanya ng pag-asa. Baka nga kaya niya talagang maging isang salamangkero. Pagkatapos ay bumukas ang mga pinto ng aklatan, at galit na pumasok ang pinakabatang anak, na inis pa rin sa kanya. Sinabi niya na tiniis niya ang impyernong iyon para lang sa isang dahilan, ang patayin ang ating bida. Natigilan ang ating bida sa sobrang tigas ng ulo niya. Kahit ganoon, tinanong pa rin niya kung tungkol ba talaga ito sa nangyari kanina. Hindi nag-atubili ang may asul na buhok na bata. Siyempre naman, ganoon nga. Alam ba ng ating bida kung gaano siya nagdusa? Pabalik-balik siyang umakyat at bumaba sa bangin. At noong bumigay na ang mga kamay niya at naisip niyang mamamatay na siya, ang tanging nagpatuloy sa kanya ay ang kagustuhang maghiganti. Sa puntong iyon, alam ng ating bida na tunay ang galit ng nakababatang anak at nakakatakot talaga ito. Tinanong siya ng bata kung akala niya ba ay dahil lang ito sa kaunting sakit. Hindi. Galit na galit siya dahil ipinagkatiwala niya sa ating bida ang isang pabor pero nilaglag siya nito. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganitong kaduwag. Dahil sa labis na presyong nadarama, naisip ng ating bida kung paano palaging binabago ng mga taong may kapangyarihan ang mga panuntunan para pumabor sa kanila. Pero ang tanging nasabi niya ng malakas ay, paano ako makakabawi para rito? Ngumiti lang ang bata at sinabing hindi sapat ang paghingi ng tawad, at sinabihan siyang sumunod. Pumunta sila sa bakura ng pagsasanay kung saan ginagawa ang ensayo sa espada. Sinabi ng nakababatang anak na siya mismo ang magtuturo sa kanya. Akala ng ating bida ay mabubugbog siya ng husto. Gayunpaman, nagpasya siyang tanggapin ito, mas mabuti na yon kaysa sa mamatay pagkatapos sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng mga magulang niya kapalit ng lahat. Isang espada ang inihagis sa kanya at nagdeklara ng duelo ang nakababatang anak. Ngayon, pagbabayarin niya siya sa mga ginawa nito. Hindi pa rin maintindihan ng ating bida kung bakit siya tinatawag na duwag, pero galit na galit ang nakababatang anak dahil hinayaan ng ating bida na parusahan siya ng master. Para sa kanya, tinalikuran ng ating bida ang isang taong nangangailangan ng tulong, pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. At sinabi niya na kahit paano siya itrato ng kanyang pamilya, hindi siya magpapamaliit sa kahit kanino, kahit pa sa ating bida. Sinabihan niya itong umatake muna at sinabing magsisimula lang siya pagkatapos tumanggap ng 3 tira. Alam ng ating bida na kabilang siya sa angkan ng Ojnath, at kahit ang espadang kahoy ay kayang makabali ng buto. Kung mangyari yon, paano pa siya mabubuhay? Kaya napagdesisyonan niyang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan. Mayroon lamang siyang 3 pagkakataon. Pumalya ang kanyang unang tira. Nasalag ito ng nakababatang anak. Hindi man lang malaman ng ating bida kung paano. Pumalya rin ang 2 tira, at hinamak siya ng nakababatang anak na tinatanong kung marunong ba talaga siyang humawak ng espada. Pero hindi pinansin ng ating bida ang pang-insulto at binilang na lang ang natitirang tira. 1 na lang. Pumasok siya sa spirit zone at sinimulang basahin ang kanyang kalaban. Napansin ng nakababatang anak na may kakaiba. Gumalaw siya para umatake, tapos biglang nabali ang kanyang espada. Tumingin siyang gulat na gulat. Napagtanto ng ating bida na nagawa niya ito. Pinakiramdaman niya ang espada sa unang tira, binasa ang timing sa 2, at ginawa ng 3 kung ano mismo ang binalak niya. Sa wakas ay nagbunga rin ang Thunderstrike na 3 taon niyang pinraktis. Tinitigan siya ng nakababatang anak, hindi makapaniwalang kaya niya itong gawin. Sinabi ng ating bida na hindi iyon isang engranding sining. Isa itong Thunderbolt. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho sa kabundukan ang kanyang ama, at tumutulong siya noon sa pagpuputol ng mga puno.
Dahil kulang siya sa lakas, binabawi niya ito sa pamamagitan ng teknik. Sa mga magtutroso, tinatawag nila itong thunderbolt. Hindi makapaniwala ang nakababatang anak na may natutunyon sa pagpuputol lang ng kahoy. Matapos magsanay sa espada ng 15 taon, alam niya na imposibleng matutunan ang ganoong teknike sa ganoong paraan. Tapos may bumalik na alaala sa kanya. Dati, may ibang gumawa rin ng parehong bagay sa edad na 12 anyos pa lang. Noon, nakita nila ang tunay na talento ng kanilang angkan at napagtantong ang ikalawang master ay higit na angat kumpara sa mga kaedad niya. Namana niya ang lahat ng pagiging henyo ng kanyang ama at pinagbuni siya ng lahat. Pero hindi kailanman mahabol ni Ray ang kapatid niya at nakakabaliw iyon para sa kanya. Ngayon habang nakatingin siya sa ating bida, nakita niya rito ang kanyang kuya. Naging matalas ang mood niya at walang kaide-ideya ang ating bida kung anong ginawa niyang mali. Tapos pinatahimik siya ng nakababatang anak, naglabas ng bakal na espada, at inihagis ito sa kanya. Sinabi niyang hindi pa tapos ang laban dahil lang nasira ang kahoy na armas. Kung kaya ng ating bida na sumira ng ganoong klaseng espada, dapat siyang labanan sa totoong antas niya. Aalamin nila kung sino ang mananalo sa loob ng isang buwan gamit ang mga totoong espada. Nanginginig ang mga kamay ng ating bida habang hawak ito. Sa pagkakataong ito, maaari na talaga siyang mamatay. Nagmakaawa siya sa batang master na pag-isipan itong mabuti, sinasabing wala pa talaga siyang natutunan, pero hindi nagpatinag ang bata. Kaya nga bibigyan niya ito ng 1 buwan. Kung sapat ang galing niya para ma-master ang teknike na yon, siguradong malalaman din niya ang iba pa. Isa pa, hindi siya pwedeng tumakas dahil mismong ang nakababatang anak ang tatalo sa kanya. Pagbalik niya sa mga libro, nakaramdam ng lungkot ang ating bida pagkatapos malaman ang isang mahalagang bagay tungkol sa pamilyang Ajna. Itim ang buhok ng pinuno ng pamilya, pati na rin ng panganay na anak na lalaki. Ang panganay na iyon ay isang ika-6 na antas na state swordsman. Asul naman ang buhok ng panganay na babae at may angking talento rin, pero pinili niya ang musika at naging pianista sa kaharian. Ang pangalawang anak na lalaking si Ray ay may itim din na buhok at tinawag na henyo. Kaya hindi tulad ng magagaling niyang mga kapatid, si Ray ay tiningnan bilang isang nagkukulang. Kahit may personal mentor na siya, alam ito ng lahat at lalong nakaramdam ng awa ang ating bida. Sapat na ang naranasan niyang pambubugbog, at ngayon ay tinamaan pa niya ang pride ng isang taong ginugol ang buong buhay niya sa pagkukumpara sa kanyang mga kapatid. Naisip niyang kung tungkol lang ito sa mga libro, hindi siya haharap sa kamatayan. Gayunpaman, walang oras para magmukmok. Kailangan niyang mag-isip, lalo na kung gusto pa rin niyang maging salamangkero. Lumaki siya sa kabundukan, kaya nagtiwala siya sa kanyang tibay. Kung may matututunan man lang siyang paraan para protektahan ang sarili niya, baka mabuhay siya. Kaya napagdesisyonan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Kasabay nito, patuloy na nagsanay si Ray at natapos ang kanyang pang-100 lap. Humanga ang kanyang coach. Mas maganda pa ang oras niya kaysa noon. Nagtanong siya kung may nangyari ba para paghirapan niya ito ng ganito. Sumagot ng pabalang si Ray, tinatanong kung maituturing ba itong pagsasanay. Nakatayo pa